Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay napapaligiran ka ng mga artista? Ako, oo. Araw-araw may mga taong nagsusuot ng maskara. Nagkukunwaring iba sila sa tunay nilang pagkatao. Pero heto ang nakakagulat. Kapag natutunan mong basahin ang nasa pagitan ng mga linya, makikita mong malinaw ang likod ng palabas. Naalala ko, nakaupo ako sa isang meeting. Lahat ay tumatango at ngumingiti. Pero alam ko, sa likod ng mga ngiting yon ay may mga nakatagong motibo. Nasa galaw ng paa, sa katahimikan, sa maliliit na pag-pose. At maniwala ka, kapag natutunan mong basahin ang mga senyas na yon, hindi mo na ulit titingnan ng mga tao sa parehong paraan. Handa ka na bang tuklasin kung ano talaga ang itinatago nila? Tara, simulan na natin. Ang teknik na kwento pa. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang teknik na ito ay parang may superpower ka, pero wala kang kailangang suot na costume o kapa. Ang pinakaastig, hindi mo na kailangang ipaalam sa iba na ginagamit mo ito. Napakasimple pero sobrang epektibo. Ang kailangan mo lang gawin ay umupo ng kalmado, makinig, at kapag may taong masigasig na ikinukwento ang panig nila sa isang bagay, imbes na pasukan mo agad ng opinyon o makipagdebate, bibitawan mo lang ang tatlong salitang ito. Kwento pa. Nadiskubre ko to ilang taon na ang nakalipas sa gitna ng pagtatalo namin ng kaibigan kung dapat ba talagang may pinya sa pizza. Oo, pinya sa pizza. Handa na akong pabulaanan ang bawat punto niya. Pero may kumislap sa isip ko. Imbes na makipagtalo, ngumiti lang ako at sabi ko, kwento pa. Ang sumunod na nangyari, sobrang nakakagulat. Nagsimula siya sa pizza, pero maya-maya, napunta na sa mga alaala niya noong bata pa siya. Mga hapunan kasama ang pamilya, mga pagkaing paborito niya, at isang kakaibang kwento kung bakit ayaw niya talaga ng pinya noong bata pa siya. Hindi na lang ito tungkol sa pizza. Isa na itong mas malalim na paglalakbay sa mundo niya. Lahat dahil lang sa tatlong simpleng salita. Ganito kasi yan, kapag naramdaman ng isang tao na pinakikinggan sila, unti-unti silang bumibitaw sa pagiging defensive. At kapag hindi nila kailangang ipagtanggol ang sarili nila o makipagsabayan, mas marami silang naibubunyag kaysa sa inaakala nila. Nakakalikha ka ng ligtas na espasyo. Isang lugar kung saan komportable silang alisin ang mga panangga nila. Akala nila nakikipag-usap lang sila, pero sa totoo lang, ibinubunyag na nila ang mga dahilan sa likod ng kilos nila, mga takot nila, insecurities, at kahit mga pangarap nila nang hindi nila namamalayan. Ginamit ko na to sa mga business meetings, sa mga kaibigan, kahit sa mga taong halatang may tinatago. Isang beses, sa gitna ng isang negosasyon, imbes na ipilit ko ang gusto ko, paulit-ulit ko lang sinabi, kwento pa. Sa huli, buong-buo nilang ikinuwento ang strategy nila, pati ang dahilan kung bakit desperado silang makuha ang deal. Para bang ibinigay na nila sa akin ang susi ng buong kaharian nila, at ang ginawa ko lang ay makinig. Para na rin akong nandaya. Ganoon kadali. Pero narito ang mas malalim na katotohanan. Hindi lang ito taktika para makakuha ng impormasyon o manalo sa usapan. Ito ay tungkol sa koneksyon. Sa mundong mabilis magsalita pero mabagal makinig, ang kwento pa ay nagiging paraan para tunay na maunawaan ang tao sa mas malalim na antas. Pinipilit ka nitong lumabas sa sarili mong ego, ihinto ang pag-iisip kung ano ang isusunod mong sasabihin, at seryosong pakinggan ang pananaw ng kausap mo. Kapag hinihingan mo ang isang tao na magpaliwanag ng walang paghusga, binibigyan mo sila ng isang bihirang regalo, ang marinig ng totoo. At sa sandaling iyon, nabubuo ang tiwala, pag-unawa, at minsan, pagpapagaling.
Ipinapakita rin ng teknik na ito ang isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism. Empathy, na walang attachment. Hindi mo sinusubukang kontrolin ang usapan o manipulahin ito. Nanonood ka lang, nakikinig, at nananatiling kalmado. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa ng tao, kundi sa tunay na pagkita sa kanila kung sino talaga sila at pagbibigay sa kanila ng espasyong mailabas yon. Kaya sa susunod na makikipag-usap ka, kahit simpleng kwentuhan lang, negosasyon o isang mainit na pagtatalo, subukan mo ang teknik na kuwento pa. Magugulat ka kung gaano kalalim ang mararating ng usapan, kung gaano karami ang naibubunyag ng tao, at kung gaano kadaling maunawaan sila kahit hindi mo kailangang mga tuwiran. At lampas pa sa pagpanalo sa diskusyon, makikita mong ang paraang ito ay nagtatayo ng totoong koneksyon sa kapwa-tao, nakaugat sa respeto at tunay na pagnanais na maunawaan sila. Doon matatagpuan ang totoong kapangyarihan, ang makita ang iba, at sa proseso, mas makilala rin ang sarili mo. Panoorin kung paano nila tratuhin ng mas nasa ibabang posisyon. Kung gusto mong malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao, huwag mo lang obserbahan kung paano kanila tratuhin. Tingnan mo kung paano nila tratuhin ang mga taong sa tingin nila ay nasa ibaba nila. Medyo kontrobersyal ito kasi aminin natin, inilalantad nito ang masakit na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Kung waiter man sa isang restaurant, cashier sa grocery, o kasamahan sa trabaho na mas mababa ang posisyon, kung paano makitungo ang isang tao sa mga may mas kaunting kapangyarihan ay nagsasabi ng napakarami tungkol sa tunay nilang pagkatao. Natuto ako niyan sa mahirap na paraan. Dati akong may katrabaho na, sa unang tingin, napakabait, charming, nakakatawa, at laging magalang sa mga meeting. Pero isang araw nag-lunch kami sa labas at doon ko nakita ang ibang anyo niya. Pagkaupo pa lang, bastos na siya sa waiter, nag-uutos na parang hari, at parang wala lang tao yung kausap niya. Nakagugulat kung gaano kabilis siyang nagbago. Mula magiliw at maayos, naging mayabang at mapanghamak. Doon ako natauhan. Napagtanto kong hindi ito simpleng pagkakamali, ito ang tunay na siya. Mabait lang siya kapag may pakinabang. Ipinapakita ng mga tao ang tunay nilang ugali kapag iniisip nilang walang importanteng nakatingin. Kung mapangmata sila sa waiter, magiging ganoon din sila sa sinumang hindi nila kayang igalang. Kung minamaliit nila ang kasamahan dahil lang mas junior ito sa trabaho, tiyak, lalabas din ang yabang at kakulangan ng respeto nila sa ibang bahagi ng buhay nila. Ang taong mabait sa iyo, pero bastos sa iba, hindi siya mabait, maabilidad lang siya. Pag-isipan mo, kapag walang social pressure para maging magalang at alam ng isang tao na pwede nilang apihin ang iba ng walang kapalit, doon lumalabas ang tunay na kulay nila. Tinuturuan tayo ng Stoicism na obserbahan ang kilos ng tao sa paraang objektibo, at ito ang isa sa pinakamalinaw na sukatan ng integridad. Madaling maging mabait kung may makukuha ka, pero ang tunay na pagkatao ay nasusubok kapag wala kang nakukuhang kapalit. Ginagamit ko na tong prinsipyong ito sa pagkakaibigan, sa trabaho, pati sa pakikipag-date, para na itong tahimik na pagsusulit para sa akin. Kapag may respeto sa janitor, nagsasabi ng salamat sa driver o nagpapakita ng kabaitan sa estranghero, yan ang taong sulit makilala. Pero kung grabe, kung manghamak at tila mayabang ng walang dahilan, red flag yan at hindi dapat isantabi. At heto ang mas malalim pa. Kung paano natin tratuhin ang iba ay refleksyon ng kung paano natin tinitingnan ang sarili natin. Ang mga taong may respeto sa lahat, anuman ang estado, karaniwan ay may seguridad sa sarili nila. Hindi nila kailangang apihin ang iba
para lang maramdamang sila'y mahalaga. Pero ang mga malupit sa kapwa, kadalasan pinapasa lang nila ang sariling insecurities nila. Umaakyat sila sa pamamagitan ng pagyurak sa iba. Isa itong anyo ng kayabangan na tinuturuan tayong kilalanin at iwasan ng stoicism. Hindi lang sa iba kundi pati sa sarili natin. Kaya kung gusto mong malaman kung sino talaga ang isang tao, huwag kang paloko sa kung paano nila tratuhin ang mga taong kailangan nilang i-impress. Sa halip, pagmasdan mo kung paano nila tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa kanila. Yan ang pinakasiguradong paraan para makita mo ang likod ng maskara at masilip ang tunay nilang puso. 3, ang nakaraan nila ang susi sa kasalukuyan nila. Kung gusto mong tunay na maunawaan ang isang tao, kailangan mong silipin ng malalim ang nakaraan nila. Madalas sinasabi ng mga tao, tapos na ang nakaraan, pero ang totoo, hindi ito talaga nawawala. Ito ang humuhubog sa kung sino sila ngayon, kahit hindi nila namamalayan. Lahat ng karanasan nila, mga sugat, tagumpay, relasyon, nakakaapekto sa kung paano sila mag-isip, kumilos, at pati kung paano kanila tratuhin sa kasalukuyang sandali. Medyo sensitibo ito kasi parang sinasabi nitong hindi lang basta nakaka-move on ang tao. Dala-dala nila ang kanilang kasaysayan at kadalasan ito ang nagiging batayan ng mga ginagawa nila ngayon. May kaibigan akong laging parang kinakabahan o aligaga kahit anong sitwasyon. Masyadong defensive, madaling magalit, at sobrang maingat pagdating sa relasyon. Akala ko noon ganun lang talaga ang ugali niya. Pero habang mas nakikilala ko siya, nalaman ko ang mga pinagdaanan niya. Matinding pagkakanulo ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, hirap sa pera, at paglaki sa isang tahanang kailangan niyang patunayan palagi ang sarili niya. Doon ko naintindihan, hindi random ang pagiging defensive niya. Gawa ito ng pangangailangang protektahan ang sarili laban sa panibagong sakit. Ang mga karanasan natin sa nakaraan ay nagiiwan ng marka, minsan nga peklat pa. At ito ang paliwanag kung bakit ganito ang kilos ng ibang tao. Isang taong lumaki sa pagkakait ng pansin, baka ngayong matanda na siya ay laging naghahanap ng atensyon. Yung nasunog na sa dating business partner, baka ngayon hirap na muling magtiwala sa sino mang gustong makipagtulungan. Ang mahalaga rito ay hindi para bigyan sila ng dahilan sa maling pag-uugali, kundi para maintindihan natin na hindi laging mula sa kasalukuyan ang reaksyon nila. Madalas, tugon ito sa mga aninong dala ng kanilang nakaraan. Tinuturuan tayo ng stoicism na makita ang mga bagay ng walang paghuhusga at kasama rito ang pag-unawa sa pinanggagalingan ng tao. Nakita ko rin ito sa mga romantic relationships. Naranasan mo na bang makipag-date sa isang taong parang ayos naman sa simula, pero unti-unting lumalabas ang mga pattern? Masyadong seloso o hirap sa commitment. Siyam sa bawat 10 beses, kapag sinuri mong mabuti, may sugat silang bit-bit mula sa dating relasyon na hindi pa tuluyang naghihilom. Takot masaktan muli, yan ang nagtutulak sa kilos nila ngayon. At kapag naintindihan mo yon, hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin ang toxic na ugali. Pero magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa kung bakit sila ganon. At heto ang mas mahirap tanggapin. Maraming tao ang nabubuhay sa paulit-ulit na siklo. Ginagaya pa rin ang mga asal na natutunan nila sa nakaraan. Parang natrap sila sa pag-uulit ng parehong kwento nang hindi nila namamalayan. Yung office mate mong laging humihingi ng papuri, malamang inuulit lang niya ang pakiramdam ng pagkukulang noong bata pa siya. Yung kaibigan mong palaging sinisira ang sarili niyang relasyon, marahil lumalaban siya sa takot na ma-reject muli. Takot na ugat ng dati niyang pagkawasak.
Ang mga reaksyon, gawi at desisyon nila, salamin ito ng mga hindi pa natatapos na kabanata sa nakaraan nila. Pero heto ang mas malalim pa. Kapag naiintindihan mo ang nakaraan ng isang tao, hindi lang nito tinutulungan kang ayusin ang relasyon ninyo. Pwede rin nitong tulungan silang makalaya sa siklong iyon. Kapag mahinahon mong itinuro ang paulit-ulit nilang pattern, baka mapukaw mo ang kamalayan nila. At dahil doon, baka sa wakas harapin nila ang matagal na nilang iniiwasan. Binibigyang diin ng Stoicism ang pagmumuni at pagbuti ng sarili at minsan, ang pag-unawa sa nakaraan ng isang tao ang unang hakbang sa pagbabagong iyon. Madaling husgahan ang tao base sa kung paano sila kumikilos ngayon. Pero ang nakaraan ang susi para maintindihan kung bakit ganoon ang kilos nila. Kapag sinimulan mong makita ang asal ng tao bilang tugon sa kasaysayan nila, mas magkakaroon ka ng empathy habang pinoprotektahan pa rin ang sarili mo mula sa mga bagay na hindi mo kailangang pasanin. Sa madaling salita, ang nakaraan ay laging bahagi ng kasalukuyan. Kung gusto mo talagang maunawaan ang isang tao, kailangang makita mo ang buong kwento. Hindi lang ang kabanatang tinatahak nila ngayon. 4, bigla ang pagbabago ng tono. Palatandaan ng kasinungalingan o pag-aatubili isa sa pinakamalinaw na senyales na may isang taong nagsisinungaling o may itinatago ay ang biglaang pagbabago ng tono ng kanilang boses. Karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan ito. Pero madalas na ipinapakita ng ating boses kung ano talaga ang nangyayari sa loob natin. Kapag nagsasalita ang isang tao ng may kumpiyansa, karaniwan ay pantay ang tono, maayos ang takbo ng salita, at natural ang daloy ng sinasabi nila. Pero kapag may kasinungalingan o pag-aalinlangan, nagkakaroon ng pagbabago, minsan banayad, minsan halata. Para bang ang kanilang isipan ay nagpapadala ng babala, umaasang mapapansin mo ito. May isa akong katrabaho noon, magaling magsalita, laging may sagot, at punong-puno ng kumpiyansa. Pero isang araw habang pinag-uusapan namin ang deadline ng proyekto, biglang nag-iba ang boses niya. Mula sa dating masigla at tiwala, naging mababa ang tono niya, bumagal ang pananalita, at halos nauutal. Doon ko agad naramdaman na may kakaiba. At tama nga, wala pa pala siyang nagagawang progreso, pero sinusubukan niya itong pagtakpan. Yung pagbabago sa tono niya ang naging susi. Hindi niya sinasabi ang totoo, at nahalata ito sa paraan ng pagsasalita niya. Bakit nga ba nangyayari ito? Kapag nagsisinungaling ang isang tao o hindi komportable sa sinasabi nila, nagkakaroon ng salungatan sa pagitan ng isip at katawan. Pinipilit ng utak na panatilihin ang kasinungalingan o itago ang pag-aalinlangan. Pero ang katawan, lalo na ang boses, hindi kayang itago ang tensyon. Maaring tumaas ang pitch, magkaroon ng pagkabitin sa salita, o kaya'y sandaling katahimikan na parang hindi akma. Para bang nawawala ang pagkakatugma ng tono at ng salita. Isipin mo ang huling pagkakataon na nahuli mong nagsisinungaling ang isang tao. Ano ang tunog ng boses nila? Bigla ba silang tumahimik? O baka naman bumilis ang pananalita nila? Maaring nagkunwari silang masaya o kalmado, parang pilit ang pagiging normal. Lahat ng ito ay senyales na may mali. Ang pagbabago ng tono ay parang hindi sinasadyang paraan ng katawan para ipahiwatig na may iniwasang katotohanan, may takot o may alinlangan. Hindi lang ito tungkol sa kasinungalingan. Madalas ding palatandaan ito ng pag-aatubili o kakulangan ng sigla. May kaibigan ako na tuwang-tuwa kapag nagpaplano kami ng mga lakad. Pero kapag may iminungkahi akong alam kong ayaw niya, bigla siyang nagbabago ng tono. Mula masaya, nagiging monotone, parang nawalan ng gana. Doon ko agad nalalaman, hindi siya sang-ayon kahit pa sabihin niyang okay lang.
Nangyayari ito sa mga relasyon, sa negosyo, at kahit sa mga simpleng usapan. Marahil naranasan mo na rin yung kausap mong biglang nag-iba ng tono, mula masigla naging mailap o defensive. Kahit hindi nila diretsahang sabihin, doon mo kailangang magbantay. Hindi sa kung ano ang sinasabi nila, kundi sa paano nila ito sinasabi. Ang pagbagsak ng enerhiya, ang kakaibang pagtaas ng pitch, o ang hindi inaasahang paghinto. Lahat yan ay maaaring palatandaan na may itinatago sila. At heto ang mas malalim na aral ng Stoicism. Kadalasan hindi lang sa iba nagsisinungaling ang tao, kundi pati sa sarili nila. Kapag nagbabago ang tono nila, hindi ito laging dahil gusto kanilang lokohin. Madalas, hindi sila komportable sa mismong kasinungalingang sinasabi nila sa sarili. Lumalabas ang tensyong ito sa boses nila, at kahit hindi nila namamalayan, ibinubunyag nila ang totoo. Tinuturuan tayo ng Stoicism na magmasid ng walang paghuhusga. At ito ang isang halimbawa kung paanong sa maingat na pagmamasid, mas nauunawaan natin ang totoo sa likod ng salita. At hindi lang ito tungkol sa iba, pati sa sarili mo. Ilang beses ka nang may sinabing alam mong hindi mo lubusang pinaniniwalaan at napansin mong nag-iba rin ang tono ng boses mo. Doon mo makikita ang mismong boses mo ang nagsisiwalat ng pagdududa sa loob mo. Kaya nga binibigyang diin ng Stoicism ang kahalagahan ng pagkakatugma ng iniisip, sinasabi at ginagawa. Kapag hindi ito magkaayon, madalas lumalabas ito sa mga paraang hindi mo kayang kontrolin. Kaya sa susunod na may kausap ka at bigla mong napansing nag-iba ang tono nila, bumagsak ang enerhiya, tumigil sandali, o may kakaibang tunog ang salita, huwag mo itong balewalain. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang hindi niya sinasabi? Ano ang ayaw niyang aminin? Baka hindi ito ganap na kasinungalingan, pero malaki ang posibilidad na hindi niya sinasabi ang buong katotohanan. Ang boses niya ang clue, at kapag nakinig ka ng mabuti, maririnig mo ito palagi. Ang pinakatapat na sandali ay yung akala nila walang nanonood. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang isang tao sa kaibuturan niya, obserbahan mo siya sa mga sandaling iniisip niyang walang nakatingin. Doon bumabagsak ang maskara na suot nila para sa lipunan, yung personalidad na maingat nilang hinubog para tanggapin o hangaan sila, at lumilitaw ang tunay nilang pagkatao. Kontrobersyal itong katotohanan dahil karamihan sa atin ay gustong maniwalang ang kilos natin sa harap ng publiko ay pareho sa kung sino tayo sa pribado. Pero ang totoo, madalas ay magkaibang magkaiba. Naalala ko noong may manager kami na laging perpektong profesional tuwing naroon ang mga boss. Maayos siyang makipag-usap, laging kalmado, at ni minsan ay hindi nagtataas ng boses. Pero sa oras na umalis ang mga nasa taas, para siyang ibang tao. Bigla siyang sumisigaw, nanlalait, at walang pakialam sa dignidad ng iba. Nakakagulat, at doon ko natutunan ang isang mahalagang leksyon. Ang ugali ng isang tao kapag iniisip niyang walang nakakakita, yon ang madalas na tunay niyang sarili. Kapag alam ng tao na nasa spotlight siya, sobrang alam niya kung paano siya tinitingnan ng iba. Kaya umaarte siya sa paraang sa tingin niya ay makakabuti sa imahe niya upang purihin o iwasan ang gulo. Pero sa sandaling akala nila'y wala nang nanonood, bumibitaw ang mga filter. Doon mo makikita kung paano sila kumilos kapag walang parangal at wala ring takot sa paninisi. Sa mga munting kilos na yon, paano sila kumilos kapag walang nakatingin? Paano nila tratuhin ang mga taong wala namang maibabalik sa kanila? Nalalantad ang totoo nilang pagkatao. Lahat ng aspeto ng buhay apektado nito. Mula sa relasyon, negosyo, hanggang sa mga simpleng interaksyon. Sa isang romantikong relasyon, halimbawa, sa simula,
Pareho kayong nagpapakitang gilas, laging mabait at maayos, pero kung gusto mong makilala ang tunay na pagkatao ng isang tao, panoorin mo siya sa mga tahimik na sandali, yung mga oras na hindi siya aktibong sumusubok magpa-impress. Paano siya makitungo sa waitress sa isang kainan? Ano ang ugali niya kapag stress siya o kapag akala niyang hindi mo siya pinapansin? Nananatili ba ang kabaitan, pasensya at respeto? O lumalabas ang isang mas hindi kaaya-ayang bersyon? Nakita ko na rin ito sa mga social gatherings. May mga kaibigan akong laging bida kapag maraming tao, laging palabiro, palakaibigan at nasa gitna ng atensyon. Pero kapag akala nilang walang nakatingin, biglang nagiging malamig, makasarili o bastos. Ang tunay nilang pagkatao lumilitaw hindi sa malalaking eksena, kundi sa maliliit na sandaling walang masyadong nakakapansin. Dito pumapasok ang pananaw ng Stoicism. Bilang isang Stoic, sinasanay mong obserbahan ang buhay ng walang paghusga na may malinaw na pagtingin. Kadalasan, naipapakita ng tao ang tunay nilang sarili kapag pakiramdam nila'y wala sila sa entablado. At itinuturo ng Stoicism na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa kilos natin habang pinapanood tayo, kundi sa ugali natin kapag walang ibang nakakakita. Ang taong nananatiling mabait, matiisin at marangal kahit walang sumasaksi. Yan ang taong namumuhay ayon sa tunay na mga prinsipyo. Pero sa realidad, hindi lahat ganoon. Marami ang may dalawang mukha, isang pangpubliko at isang pribado. May kakilala akong laging maasikaso at positibo tuwing may group meeting. Parang laging may pang-aliw na salita. Pero sa tuwing kaming dalawa lang, biglang nag-iiba. Malamig, walang gana, at hindi tumutulong kung wala siyang mapapakinabangan. Doon ko napagtanto, yung inaasal niya sa publiko ay maskara lang. Ang pinakatapat na sandali ay hindi yung nasa ilalim ng ilaw, kundi yung nasa likod ng tabing. Kung mabait lang ang isang tao kapag may nanonood, hindi iyon tunay na kabutihan. Isa lang iyong palabas. At heto ang malalim na aral ng Stoicism. Ang tunay na pagkatao ay yung ikaw sa dilim, hindi sa liwanag. Sinasabi ng Stoicism na dapat tayong mamuhay ayon sa ating mga prinsipyo, anumang oras, kahit may nakakakita o wala. Kapag ang kilos mo ay hindi nakadepende sa mga mata ng iba, kundi sa konsensya mo, doon ka talaga namumuhay ng totoo. Sa pagmasid mo sa kilos ng iba kapag hindi nila alam na pinapansin sila, makikita mo hindi lang ang katotohanan nila, kundi paalala rin ito kung gaano kahalaga ang pagiging tapat sa sarili sa bawat sandali. Kaya sa susunod na gusto mong lubos na makilala ang isang tao, huwag kang tumingin sa malalaking kilos o sa ganda ng imahe nila sa harap ng tao. Obserbahan mo sila kapag tahimik ang paligid, kapag wala silang dahilan para magpanggap. Doon mo makikita ang tunay nilang pagkatao at doon nakatira ang katotohanan. Ibinubunyag ng emosyonal na reaksyon ang tunay na pinahahalagahan. Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang mahalaga sa isang tao, obserbahan mo kung paano sila tumugon sa emosyonal na paraan sa iba't ibang sitwasyon. Ang emosyonal na reaksyon ay parang hindi pinigilang bintana patungo sa kaluluwa ng isang tao. Dito mo makikita ang kanilang mga prioridad, paniniwala, at kung ano ang talagang mahalaga sa kanila. Maaaring maging kontrobersyal ito dahil marami sa atin ang naniniwalang kontrolado natin ang ating emosyon, na kaya nating itago ang tunay nating pinahahalagahan. Pero sa totoo lang, kapag malakas ang naging reaksyon ng isang tao, galit, tuwa, o kahit pagkabalisa, senyales iyon na may malalim na kahalagahan ang bagay na pinagmulan ng damdamin. May personal akong karanasan diyan. Dati kong katrabaho, palaging kalmado at mahinahon, tipong walang nakakagulat sa kanya.
Pero isang araw, sa isang normal na meeting lang, may nagsuggest ng maliit na pagbabago sa isa sa mga proyekto niya at bigla siyang sumabog sa galit. Nabigla kami lahat. Hindi naman malaking bagay ang suhestyon, pero sobrang lakas ng naging reaksyon niya. Doon ko naunawaan. Hindi lang basta proyekto iyon sa kanya, iyon ang anak niya. Ilang gabi't araw niyang pinaghirapan iyon at sa kanya, personal ang proyekto. Ang emosyon niya ang nagsiwalat ng kahalagahan ito sa kanya, kahit hindi niya iyon kailanman direktang sinabi. Hindi laging sinasabi ng tao kung ano ang mahalaga sa kanila gamit ang mga salita. Pero sa emosyon nila, hindi nila iyon kayang itago. Yung boss na biglang nagagalit kapag kinukwestiyon ang desisyon niya, hindi lang dahil sa gusto niyang masunod, kundi dahil nakaangkla ang pagkatao niya sa pagiging laging tama. Yung kaibigan mong agad na nagiging defensive kapag pinuna mo ng kaunti, malamang dahil tinamaan mo ang isang insekuridad o halaga na malapit sa puso niya. Yung sobrang saya ng isang tao kapag pinuri mo ang trabaho niya, dahil marahil kahit hindi niya aminin, lubos niyang pinahahalagahan ang pagkilala. Ito ang susi, ang pinakamalalakas na emosyonal na reaksyon ng isang tao, positibo man o negatibo, ay nagsisiwalat ng kanilang pinakamalalim na mga halaga. Maaaring karaniwan silang mukhang kalmado, detached, o walang pakialam. Pero kapag ang isang bagay na mahalaga sa kanila ay na-threaten, kinwestiyon, o kahit napansin lang, umaalab agad ang damdamin nila. At hindi lang ito tungkol sa galit o inis, pati tuwa, kilig, o pananabik ay bahagi rin nito. Kapag ang isang tao ay biglang nabubuhayan tuwing pinag-uusapan ang sideline business o hobby nila, alam mong may malalim na kahulugan iyon sa kanila. Sa mga relasyon, malaki ang epekto ng prinsipyong ito. Kapag ang isang karelasyon mo ay sobrang nasasaktan kapag hindi natuloy ang lakad ninyo, senyales iyon na mahalaga talaga sa kanila ang oras ninyong magkasama. Kapag umiilaw ang mata nila tuwing pinag-uusapan ang plano ninyong bakasyon, ibig sabihin, pinahahalagahan nila ang pagbabahagi ng karanasan. Ang emosyon ay laging may ugat sa isang pinapahalagahan. At kung matuto kang basahin ang emosyon ng isang tao, makikita mo ang mental mapa ng kanilang mga tunay na prioridad, kahit hindi nila sabihin ng tuwiran. Isa pang magandang halimbawa ay ang pagiging sobrang defensive. Halimbawa, nabanggit mo lang ng bahagya na ilang beses na silang nahuli sa meeting at imbes na simpleng pag-amin, naging palusot agad o uminit ang ulo. Hindi lang iyon tungkol sa pagiging late. Maaring dahil para sa kanila, mahalaga ang reputasyon nila bilang maaasahan at ayaw nilang masira iyon. Kaya't ang emosyonal na reaksyon ay hindi tungkol sa mismong issue, kundi sa imaheng pinanghahawakan nila. Tinuturo ng Stoicism na pagmasdan ang kilos ng tao ng may malinaw na pananaw at hindi paghusga. At ang emosyon, ito ang isa sa pinaka-obvious na anyo ng pagkatao. Kapag may umaalab na emosyon, may pinahahalagahan na nasasagi. Maaari mong gamitin ang kaalamang ito para mas maunawaan ang mga tao sa paligid mo at para mas mapanatag ang mga interaksyon ninyo. Kapag alam mo kung ano ang sensitibo sa kanila, mas kaya mong lumapit sa mga usaping iyon ng may pag-iingat o may mas malalim na pang-unawa. Pero narito ang mas malalim na aral ng Stoicism. Ang sarili mong emosyon ay nagsisiwalat rin ng iyong mga pinahahalagahan. Kapag napansin mong malakas ang reaksyon mo sa isang bagay, huminto ka at pag-isipan, bakit ako ganito kaapektado? Dahil ba tunay na mahalaga ito sa akin o dahil lang sa ego ko? Nagagalit ba ako dahil kinwestiyon ang integridad ko o dahil ayokong masira ang imahe ko?
Itinuturo ng Stoicism na sa pagkilala sa pinagmumulan ng ating emosyon, mas kaya nating pamahalaan ang mga ito. Nakikita natin kung kailan ito galing sa tunay na halaga at kailan ito bunga lang ng pride o takot.